Kahapon lang napanood ko yung interview nito ni Angkol. Lupit ng porma, naka-jagger, tapos naka-elander na ismagol. Iangat dito yung hip-hop sa Iloilo, bata masyado makulit. Gago sa Manila, tong Iloilo na Kastilyo, tagahugas lang ng igot-igot. Gago! Welcome sa part 3 ng ating pagtatalakay sa isa sa mga imsing may kakaibang personalidad at estilo sa entablado. Walang iba kundi si K-Ram. Sa mga nauna nating bahagi, nakita natin kung paano niya pinagsama ang teknik na pagsusulat, creative na wordplay at humor para makagawa ng sariling identity sa battle rap. Pero sa part 3, mas tutukan natin ang mga performance at moments na talagang nagpakita ng kanyang versatility bilang isang MC. Kapag si K-Ram ang nasa stage, hindi mo agad mahulaan kung saan mapupunta ang kanyang susunod na bara. Pwedeng seryoso ang setup pero biglang may unexpected na twist na magpapareact sa crowd. At kapag swak ang timing at delivery, mas lalong lumalakas ang impact ng kanyang punchline. Kaya sa part na ito, balikan natin ang ilan sa mga nakakatawa at memorable moments, kakaibang approach at mga eksenang nagpakita kung bakit may sariling flavor si K-Ram sa battle rap scene. Kaya welcome back ulit guys sa ating munting channel. For today's video, papanoorin natin ang K-Ram Best Funny Lines Part 3. At syempre, paalala ko lang muna, mga clips ninyong papapanood sa araw nito ay ayon lang sa abot aking nakayanan. At kung meron mo kaging hindi sama, ay mas mabuti pa sa mismong YouTube channel kayo ng flip-top manood para sulit ang inyong panonood. Sisimulan na natin to. Let's go! Sa matchup na to, alam naman ng mga tao kung sino ba talaga yung Eagle. Kasi nakafocus ako kay Topper. Hindi dito sa pamangkin ni Ismigol. Kaya bago ko labanan yung Seaman, eto munang Seamonster ng Bicol. Mula nung magkaanak tong si Gago, nagtrabaho siyang mabuti. Pero tinanggal din ang mga kasamahan. Kasi malimit na malugi. Kasi imbis ibenta, mas pinipili mo daw kantutin yung tampalpuke. Tantado! Tapos sabu ka pa ng sabu. Di ba, pukin ang ina mo ka? Yung nananahimik na blender sa inyo, putang ina mo, isasanla mo na. Tangina to, kakasabu niya yung gamit nila sa bahay nila, 2 pinggan na lang. At speaking of konsumo, kung sumo siya sumali, baka mayaman na kayo, pre. Napanood ko yung mga battle mo, tol. May future ka sa boxing. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa mga dati mong gawain, yun ang bumutas at bumira-bira ng mga puno ng Nara. Sasabihin mo ako nakakain ng puday na maanghang. Yung huling natikman ko kagabi, matabang. Maalat. Lasang atsara. Tapos putang ina yung inininga, amoy empanada. Nakakahiya siya. Ang pangalan niya, dating Justin. Gago yung si Mickey, di ko alam eh, nakapatay kasi yung ilaw. Pumunta ako sa Ingay Likha, yung speaker nyo doon, tunog may nagkikislapang bato. Mga tanga, kahit love song yung kanta, nag-iislamang kayo. Bukod sa humor, hindi rin dapat kalimutan ang technical side ni K-Ram sa battle rap. Malaking bagay ang rhyme pattern at multisyllabic rhyme dahil nagbibigay ito ng mas exact na tunog sa bawat linya. Kapag pinagsama ang technical writing at malinaw na delivery, mas magiging enjoyable pakinggan ang isang crowd. At iyon ang isa sa mga strength na nakikita sa approach ni K-Ram. Hindi kailangan puro komplikadong salita para maging technical, ang mahalaga ay kung paano ginagamit ang rhyme at wordplay para suportahan ang mismong idea ng bara. Laban niya naman kay Sur, sabi niya. Hindi ubra yung sulat mo sa ahas ng kamandag. Hoy, ahas ng kamandag? Angas naman, Brad. Nag-aalam-alaman ka kasi kaya inabot ka ng bulyaw. So para mo na ding sinabi na naahas ka ng tuklaw. Ganon ba yun?
Mukhaan kita sa dura eh. Stupido ka talaga. Kinsay nakakita sa short film aning buang. Haha! Maayo gid ka mo acting, Choy. Kita ka to. Luyuan ang kahumayan inyong barangay. Diblok ang gabi sa Maunga! Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos. Pues, ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay na bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo, Taula Battery. Ang ina mo, 11 years ka na sa battle rap? Baka para sa boxing ka talaga, tol, pinipilit mo. Pag siya daw nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Ganun siya kalakas. Kagrupo mo siya, di ba? Inaano ka ba niya? Isang beses ka lang inutusan, bumili ng pulutan, gusto mo na siya pugutan, tanga ka? Si Plasma nga ilang case binuwat noon, nagreklamo ba? Pa-evento sa kanila, in-invite niya kami ni Mot na magkasama. Agad naman kaming pumayag kasi si Krega magaling din makisama. Ika niya, wag na kayo magdala ng kotse kasi may service naman si Papa. Buong akala ko FX na pamasada. Pinangsundo sa amin may sungay, putik-putik galing Saka. Narinig ko na lang si Moto, ibang tamaraw yan ah. Sarap ipitin ang mukha mo. Nakakagigil ka masyado. Pag nakita nyo naman to mag-crossover, malaalin. Peter Cayetano. Pero maiba. Sinabihan mo si Sur na ang wawak ng kanta niya. Kala ko ba technical ka? Ba't gumagaling ka magpatawa? Kumakapo na ng kanta to, napakinggan ko yung hit song nila ni Apok. Awit naman. Puta, 1,400 views agad, 5 years pa lang. Isa pang mahalagang elemento sa performance ni Kairam ay ang kanyang kakayahang makuha ang atensyon ng audience sa battle rap. Hindi sapat na maganda lang ang sulat, kailangan marunong ka ring mag-deliver sa harap ng maraming tao. Dito pumapasok ang timing kapag alam ng MC kung kailan bilisan, kailan bagalan, at kailan bibigyan ng diin ang isang linya. Mas magiging malakas ang reaksyon ng crowd. Para kay Kairam, malaking tulong ang humor at unexpected moment para mapanatiling interesado ang audience kapag may magandang setup at sakto ang punchline. Natural na susunod ang crowd reaction. Kilala niyo ba siya? Siya si Badang! Ang rape star ng Baguio City! Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? Pang Hollywood. Talagang mahusay ka, bay. Pwede ka nga sa palabas ni Wednesday eh. Ikaw yung kamay. At last, ngayon sinabi ko na yung kamanyakan na alam ng buong mundo na yung kamanyakan niya, wala nang katerno yan. At sinabi ko na rin lahat ng mga kamanyakan mo, Badang! Ngayon mo ko sermonan. Isa kang maoy na Boplax. Tanga ang pangit mo umiyak. Mukha kang sad boy na Roblox. Pinagmamalaki pang nakulong.
Di mo yun kinaangas, badang. Sa loob, may sarili daw siya na gang. Bahala ka dyan. Siyempre, dahil umabot ko sa part ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na ng bell button para laging updated kung may bago ko ilalabas mga content tulad nito. Siyempre, papalo at like na ng ating Facebook page. Nag-upload ako ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Nga pala guys, naghahanap kayo ng mga sulit na damit, cup na pamorma at siyempre yung mga flip-top collab tulad ng Real Jokes, Hype Beat, High Minds, at iba pang mga flip-top MC collab ay nandiyan po sa ating description. Ay meron po tayong mga tag product dyan na nakalagay po sa description o di naman kaya nakapop up dyan sa may video natin. Sa mga may napili na po na item at mag-order po ay screenshot nyo lang po yan at isend po sa Facebook na ilalagay natin sa description. At samahan nyo na rin ng inyong Gcash number para na rin sa 100 pesos na pamasko natin sa inyo. So ayun, magpatuloy tayo. Let's go. Huwag mo lang sabihin badang dito na uubra ka pa. Kasi tangina mo, wala ka nang sasabihin naman talagang maganda. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit ikaw pa ay mamili pa. Oo, bilang badang, kadiri, pero bilang Darwin, mas kadiri pa. Sabi sa akin ni Kuya Luni, nagkatulo ka daw dati, pinainom ka niya ng Tide. Takinan to. At di ba pinagkakalat mo na naging 187 ka dati? Tapos gumawa ka ng all-star nyo, tas bandang huli, di ka sinali. Paano ba naman? Yung linya niya tae-tae. Hindi ka tinanggap sa 187 kasi tawag mo dito, hinlalaki. Wala akong pake kainin ng hinlalaki. Hinlalaki, badang! Tangina mo! Pakyo ka ba? Tangina, gusto pa maging 187? Pati pa sila gagaguhin? Eh kahit sa 168 mall, hindi ka pa papasukin! Isa sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang paraan niya ng pagbuo ng punchline. Hindi lang basta tugma ang kanyang hinahanap, mahalaga rin ang setup, timing at kung paano niya ihatid ang final lines. Kapag maayos ang build-up, mas malaki ang epekto ng punchline at dito magiging interesting ang style ni Kayram dahil kaya niyang maglagay ng humor, unexpected na twist sa kanyang mga banat. Minsan nakala mo, alam mo kung saan pupunta ang linya pero biglang may ibang direksyon kapag mag-tick sa crowd, instant ang reaction. Dumadami na ang kanyang tagahanga. Lagi daw siyang nasa sunugan eh. Halata nga. Kita naman sa balat. Kala mo nag-iibang anyo. Sumali to ng rap contest sa Quiapo, ang putay nag-iisa ng panyo. Magrasa ka pala sa personal. Maitim ka, gago. Mukha pang Vicenteng Palaboy. May kamukha ka sa siyosi eh. Yung hinete ng baboy. Kaya wag ka magpapaka-bad boy. Kasi sumisira ng imahe yung kulay nitong pabida. Pinatato niya si Eminem sa binti niya and guess what? Si Eminem naging niga. May kotse na may microwave oven. Milyonaryo ka, tapos yung timba nyo sa banyo nyo, poison. May hiya ka makita eh. Pitsil pa yung tapo. Yung lock pa ng pintuan, puta di pihit na pa ako. Yung panghugas nila ng, pambuhos nila ng tae galing sa pinaghugasan ng pinggan, sobrang tipid nyo naman. Pagbubuhos ako ng tae, pagtingin ko sa tabo, may tinik ng isda, puta delikado pa yung buhos ko dito ah. Paano ba naman? Yung ulam nila, bangus na inihaw. Sa CR nila, pag pinindot mo yung flash, lalakas yung ilaw.
Sa huli, ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa isang battle MC ay ang pagkaroon ng sariling identity. Maraming mahusay magsulat, maraming malakas mag-deliver, pero hindi lahat ay madaling makilala dahil sa sariling estilo. Para kay K-Ram, isa sa kanyang identity ang pagsasama ng technical writing, humor, creativity, unpredictable na approach. Kapag pinagsama-sama ang mga elementong ito, nagkakaroon ng sariling karakter ang kanyang performance. At kahit sino pa ang kalaban, mahalagang mapanatili ng isang MC ang kanyang sariling flavor habang nag-a-adjust sa matchup. Ikaw ba si Castillo, men? Pugi-pugi, malakas personal, ang sarap mo martelyohin. Ang taba ng pisngi mo, sa'yo lahat yan. Napataba mo na yan ng ganyan, puta pare, grabe to. Parang mandudura ka ng tubig ka. Ano ba yung bibig mo? Dura mo yan! Dura mo yan! Unang salta niya sa Manila, tinawagan niya yung alaga niya na baka. Sabi niya, huwag ka makulit dyan ha, baka bukas ulamin ka ni Papa. Sabi ko, puta, yung baka mo malupit yun, may cellphone yun. Pare, lupit nun. Sabi niya, walang cellphone yun niya, nasa piso nito yun. Gago talaga. Pero may alaga din nung panabong, bukod pa dun sa alaga niya na baka. Grabe niya yung i-training, pinapasparing niya sa buhaya. Boy! Talagang grabe niya yung i-training, lahat ng tari sinasalo. Kaya pala sa barangay nyo, wala pang talo yung buhaya nyo. Talaga bang gago kang puking ina ka? Sinasabi mo ayos bay? Nilalait mo yung motor ko, puta, yung service mo nga e-bike 125. Salamat pa rin kay Doc sa pag-asikaso. Talagang binusog niya kami hanggang tumaba. Habang magdamag kami kumakain, ikaw nagsiswimming ka sa baha. Sinundo niya kami sa airport, nakabakser ang gago. Sinundo kami sa airport, nakabakser ang gago. Hindi sana ako magagalit sa'yo kaso bakit ka nakasando? Talagang niloloko mo lang kami, talagang parang yung pagdidikit mo makati pa sa dikya. Salubungin ba naman kami ng payong na sira? Gago ka! Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa channel na ito para mas marami pa tayong ma-upload na content. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. I-comment mo na rin sa baba kung anong gusto mo pang makita sa sunod nating content. Hanggang dito na muna. This is Balitaan TV at kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat. Peace out.